Andito ngayon ako sa Baywalk. Pinagmamasdan ko kasi sinugsog ko yung kuwan ng mga iglesia eh. Dahil alam ko na may talagang aagawin nila yung mga mission, vision ng mga kuwan nang nakalaan sa mga berbo, divino berbo. So, parang umaambon na naman. Talagang kinakasihan sila ng demonyo eh. Pero hindi ako nakupan. Kaya ngayon yung Baywalk ko. Natigil ngayon ng operasyon nila dahil nga doon sa wala ng pondo. Kaya nga tinatanong ko kung saan nanggagaling yung mga pondo na ilinaan nila sa flood control eh. Kaya nagkakaroon na ng baha dito. Ngayon, sa aking pagkukan doon sa harapan ng grandstand ng Luneta, ay napansin ko yon. Binanggit nila yung mission vision. At yun ay para sa mga kwan daw, mga kabataan, next generation, generation C. Malay nila niya. Hindi naman sa kanila nakalaan yung mga kwan na yan. Yung vision na yan at saka yung mission ng divine law. Talagang mga swapang itong mga iglesia ni Cristo na, iglesia ni Manalo, iglesia ni Kulapo. Tanginan nyo, hindi naman ninyo kanyan, aangkinin ninyo. Katulad yung mga kayamanan dyan, ay naangkin ninyo na kayo ang magdidistribute. Sinabi sa akin, may nagsabi sa akin ng isang kwan eh, may nagpapan sa akin na sinabi daw ng mga empleyado sa Central Bank, alam daw nila na may isang religion daw ang magdidistribute ng kayamanan. Tingnan mo kasapangan nito mga putang ina iglesia na ito. Wala naman silang alam. O, paano magiging? O, kung talagang pang kayo, di ilabas nyo. O, inaantay ninyo yung perma ko. Yan, sinasabi ko. Huwag na ninyong antayin yung perma ko dahil wala kayong makukuha dyan. Kaya nga, napakahalaga ng mga gawain ko. Kaya lang, inaangkin nito mga putang ng mga iglesia ni Manalo na ito eh. O, pati ba naman yung mission na yan, iaangkinin ng mga swapang na yan? Kala siguro nila matatakot ako sa kanila. Kailanman hindi ako matatakot sa kanila. Ngayon tignan ninyo yan halos wala pa nung unang punta ko dito at saka meron trabaho. Ayan ngayon nakatinggang na ngayon yan. Kikita ninyo yan. Kaya yung lakad ko ngayon talagang napakahalaga. Hindi naman nila alam kung yung inaangkin na nila yung September 21, 2025, hindi nila alam na sila ang hahatulan ko. Kasi kung ikukuha mo yung September, yan, 9. 9. Kung ibabatay mo sa Uro Plata Mata, yung unang ginto, yun ang inaangkin nila. Pati yung plata, inaangkin din nila. Ay yung ikatlo, hahatulan na sila. Yung baka mawala na nga kayo ng diwa eh. Kung kayo mawala ng diwa, pasensya kayo. Pagkatapos yung huli, September 2025, kung susumahin mo, 2 plus 2 equals 4, plus 5 equals 19. Babalik yung pagganon. Kaya diwa mo, kung ibabatay mo sa ala-ala, loob, diwa na doktrina, walang alam itong mga iglesia na ito. Walang alam yan, kundi yung letra por letra lang sa kwan. Pero yung ikatlong kwan, wala silang alam kung ano ang mga mangyayari dyan. Mga tanga-tanga yan eh. Kaya hinahatulan ko kayo, mga tanga-tanga kayo. Mga gago kayo. Akala nyo mga kaya ninyong lahat gaguhin.
Mantakin mo. Mula doon sa, kwan, mula doon sa US Embassy hanggang dito sa Cultural Center. Binarahan nila ang traffic para maipakita ang mga na sila makapangyarihan. Utang nila yung kapangyarihan nyo, ayon lang sa laman yan. Mga material. Pero yung sa spiritual, wala kayong alam dahil ngayon sabi ko nga mga tanga-tanga ka lahat kayo na mga membro ng Iglesia ni Cristo. Ngayon, malalabasin ninyo na yung one world order, one government, at saka one religion, ayan religion ni Kwan. Religion ni Manalo. Yung one world, one government, yung one government, ayan ang Kwan ni Marcos, kung wari kalaban nyo. Tangan nyo, ginagago ninyo lahat ang Pilipino. Eh, tignan natin kung may mapapala kayo dyan sa mga kayamanan na yan. Wala kayong mapapala dyan. Nasabi ko na lang, ang yayabang nyo, mga hambog kayo, mga animal kayo. Ngayon, galit kayo magmumura ako? O, ang kinin nyo, hindi yung kain nyo. Nakalaan yan sa mahihirap pero hindi kasali ang mga iglesia ni Manalo dito. Sinasabi ko na lang. Kahit anong gawin niyo, tatawanan ko lang kayo. Hindi ninyo ako makakaya. Nag-iisa lang ako. O mantakin mo. Ayaw mapag-usapan yung nag-iimplenta ng dala. O, 2014 pa yan. Kaya nga sinasabi ko hindi nakaperma si Pinoy dyan. O, pero pinalalabas ninyo, away-away kayo. Utangin na nyo, wala kayo. Akala nyo, tanga ako na hindi ko malalaman yung mga gawain ninyo. Wala kayo. Sinasabi ko na lang sa inyo, mga inutil kayo. Mga iglesia ni Manalo. Galit kayo. Kung pakialam ko sa galit nyo, ang alalahanin ninyo yung galit ng 777. Dahil yung 21, hindi ninyo alam ang ano. Kung i-divide by 3 mo, yung 21, magiging 777 yon. Ay, ako yan, ang spiritual wonder boy. Oh. Ano yan ngayon, di hatulang ko kayo. Hatulang ko kayo. Nantakin mo yung spokesman nila doon sa kan. Tingin ng tingin sa akin, kinakabahan na panayam ka. Sasabihin na yung yung taksa ko, pag uminom ka ng tubig, may tax na doon. Tarantado kayo. Wala kayong alam na yan kung wari lang yan. Anong tax dyan? Yung hindi nga nagbabayad ng kumpanya, di yung pagbayad ng kumpanya, di doon napupunta. Yung tax ng kumpanya, yun ay papasok nila. Ginigisa tayo sa sarili nating mantika. Dapat yan, mura lang ang mga bilihin hindi Iba kayo Nako, akala nyo mga kuwang kayo, magagaling na kayo. Ngayon, paano yan ngayon, mga Maharlikang General? Magkakaroon na ng investigasyon. Dahil yung may mga central bank na nag-iimprenta ng dollar. Sino yung mga pinayagan na federal government, Federal Reserve Bank na mag-imprenta? Di yung Japan, Singapore, at saka China. Pero yan, lahat may pag-aari ng bayan yan. Hindi pag-aari ng mga kanyan, ng mga Maharlikang General, ng gobyerno na yung mga Marcos na yan. Mga swapang yung Marcos na yan. Kung talagang kanila yan, sabi nga ng isang tao doon sa Apayao, kung talagang kanila yan, dapat nakuha na nila yan. Dahil pinangako na nila na sa bawat Pilipino, bawat pamilya na Pilipino ay bibigyan ng 1 milyon
Yan ang kinuan ay nabudol. Budol. Kawawa naman mga Pinoy. Laging linuloko ng mga Marcos, yung mga maharlikang general. Takot ang mga maharlikang general diyan. Oh. Kasi karamihan sa mga maharlikang general na sinasabi ko, kasapi ng Iglesia ni Cristo yan. At saka yung sinasabing away-away noon ng kataranta doon ni Marco, yung si Apo Lakay, Apo Lakay, at saka Apo Lakay, at saka Iglesia. Kung wari, away-away yan. Naku, wala yan, hindi totoo yan. Matagal ko nang alam yung style ng mga Marcos na kung wari, magkaaway-away yan, pero magkakasundo yan. Ginagago lang kayo. Paniwala kayo dyan sa mga yan. Yun, nilantad ko. Saan sila ngayon? Natatakot sila. Na may lantad. Pantakin mo. Bisyong. Utang ina ng mga siraulo kayong mga iglesia kayo. Kayamanan. Gusto nyo angkinin, pati ba naman yan angkinin ninyo? Anong katibayan na kayo dyan? Sinasabi ko sa inyo, anong katibayan? Wala kayong may pakitang katibayan dyan. Mantaki mo na naikuan nila 5.1 trillion na imprenta na nila mula pa doon sa kay Pinoy. Masaan niya, naramdaman ba ng mahirap yan? Walang naramdaman. Kung itatay yung 50 mo, di kung ipipeso mo, di 250 trillion pesos. Kaya nga sabi nung magtataho sa akin dahil sabi niya, nandoon sila, nagkukan na doon sa monumento. Bakit hindi ka doon magtinda? Baka mamaya magkagulo doon. Ngayon, hiningi niya yung yung account ko. Binigay ko. Panunuorin daw niya pagdating niya sa bahay nila. Panuorin mo ka ako. Sabi ko, dyan ninyo malalaman na ako lang mag-isa ang nagkukan yan, ang nakikipaglaban sa karapatan ng mga mahihirap. Meron ba? Yung nauhulog nila sa kanilang hapagkainan ng mga mumo, yun lang ang pinag-aawayan ninyo ng mga mahihirap. Kaya kung sino may malakas nasa kusina at nauulingan, yun ang nakakakuha ng mga ayuda. Pero yung mga mahirap, yung mga nasa bundok, nakuha ba ninyo? Binibigyan ba ninyo? Ayan, sinasabi ko sa inyo na ang kinakain na lang mga kamote, mga mga kayamanan na yan ay pag-aari ng kanya. Pag-aari ng mga mahirap. Bakit yung aangkinin? Pagkatapos ito Iglesia ni Manalo, aangkinin na naman niya itong mga na ito, kayamanan na ito. Putang ina nyo. Sabihin ko sa inyo, wala kayong karapatan. Kaya nga sabi ko, nung ko pa sinasabi, lahat ng Iglesia ni Manalo ay hindi tatanggap ng mga biyaya na galing sa kwan. Kasi mga swapang kayo. Pag-angkin kayo ng hindi inyo. Talaga, susundan ko kayo ng susundan. Huwag niyo sabihin na hindi ko kayo masusundan. Pagkagising ko pa lang, lumarga na ako. Umikot lang ako doon sa may baklaran, nagkape lang ako. Tapos larga na ako. Sakay ng jeep. Tamang-tamang pagliwanag na sa kwan. Ayun, nagja-jogging na yung mga hambog, mga damuho. Kaya natatawa na lang ako sa kanila. Kaya wala nang pondo ang kwan dito. Yung airport, natigil na rin. Pinagyayabang itong gagong atong ang na ito na siyang may-ari ng San Miguel. Ulul, putang ina mo, empleyado ka lang, inchik ka, putang ina ka, dami ka lang ng mga Marcos. Lahat yan, mga dami lang yan. Nasabi ko sa inyo. Ngayon, hindi na iniimbita. Kung
Kumwari, kasi yung sinasabi nila, kinansela yung, hindi totoo yung kinansela yung inuutang sa Korea. Hindi totoo yung ginagamit lang nila ang Korea dahil lahat ng kwan ng Korea, yung technology transfer ng mga kwan ay napunta sa Korea. Oh. Kaya yung mga Marshall Plan na yan na sinasabi noon pa, yung mga Amerikano na yan, naibikon ba? O, napakinabangan ba? O, pagkatapos Amerikano kayo na mga Amerikano, mga putang ina nyo. Kaya nga nagmumura ako dahil na dyan sa sakit ang nangyayari sa mga mahirap. Tapos ipapangako nitong mga investor daw. Sana mga investor nyo, may pera ang Pilipinas. Kaya hindi natin kailangan ng investor nyo. Yan sinasabi ko. Kaya nga si Elon Musk nagpapatayo na ng bahay sa Palawan, dito na raw siya. Akala niya mga kikinabang siya. Yung away nila ni Trump, kung wari lang yun. Para akala niya siguro kakampi ako kay Musk. Yung gago na yan. Hindi ako kakampi, may mas mayaman ng Pilipinas kaysa sa kanya. Kwan lang naman yan dami din yan lahat yung mga lumalabas na may-ari, panay mga dami lang yan. Kaya huwag na ninyong pagpapansinin yung mga kwan na yan. Sisiraan lang kayo ng ulo dyan. Papatulan ninyong papatulan. Tapos sasabihin itong putang ina ng mga Marcos na ito. Magkaroon ng maraming trabaho. Putang ina mo, trabaho. Kaya barya-barya lang yung pakinabang ng mahirap dahil sa trabaho. Pero yung pinakamalaki, dayuhan, putang ina ka, gago ka. Sinabi ko sa iyo, manda ka sa akin. Dahil alam ko, mawawalan kayo ng diwa. Hindi, paano yan ngayon? Kung mawalan kayo ng diwa, hindi kawawa kayo. Mahirap yung ginagawa nyo sa kapwa nyo Pagka-ari ng mahirap, paangkinin nyo. Ano ngayon ang labas nyo? Diswapang. Pangalaman nyo. Laki ng aso. Kaya sabi ko, kaya nga, ito natin, ang galing ninyo. Kaya kontakin mo. Kung wari, kalaban si mga Duterte, kalaban si kalaban si BBM, pagkatapos kakampihan si Marcoleta. Si Marcoleta, kanya. Punta na tarantado ang Marcoleta na yan. Kala niya siguro, napakagaling na niya. Utang ina ka, isa ka rin na mapag-angkin, magnanakaw ka rin. Huwag mo sabihin na hindi totoo. Malaking pakinabang ng Iglesia ni Cristo sa mga kayamanan ng mga Pilipinas, yan, nakawala na yan. Sabi ko nga yung pinagpatayo nila ng Philippine Arena yung kayamanan ng ng mga mahihirap kawawang mahirap. Mapag-angkin talaga yung mga putang ng mga yan. Kaya tahimik yung mga putang ng mga maharlikang general na yan Ako lang naman na nag-iingay dyan Palibas yung mga bayaran lahat ang mga media. Pagkatapos sasabihin mga vlogger lang ang sa social media. Alam mo pala ninyo bakit pinagtatanggol ninyo yung mga hindi tama, kayong mga iglesia, mga kasapi na iglesia. Kaya pasensya kayo. Sabi ko, mga hambog kasi kayo. Kala ninyo tingin ninyo sa sarili ninyo, napakataas na ninyo. Kinukunan din ako ng video ng sige, kunan ninyo ako. Bakit? Natatakot ako sa inyo? Ang ina nyo. Wala akong kinakatakutan. Napakahirap itong ginagawa ng kwansabayan natin. Akala binigay sa akin na kumantakin mo 500. Iba na ngayon, wala na yung hindi na yung
Kwan, hindi na yung tarsier. Natakot si Kwan, kaya nagpalabas sila ng panibago. Natakot itong putang ng Kwan na ito. Joke no, akala niya siguro hindi na siya habulin. Nahabulin siya. Yung posibleng hindi siya habulin. Kasi wapang yan, putang ina niyan eh. Mantakin mo. Kung na sila ang pinakamalaking sahod. Oh, di ba? Oh, mas malaki pa sahod sa presidente kasi kayo mismo ang nag-iimprenta ng dolyar dito. Mag-iimprenta kayo ng peso, mag-iimprenta ng polymer. Oh, pagkatapos aalisin yung polymer, aalisin yung peso, ang palalabasin nyo, hindi sayo ni magsisibya. Oh, putang ina nyo. Kala nyo hindi ko alam yung mga style ninyong bulok. At yan ang gagamitin sa buong mundo. Ay, pero nasaan ang ginto? Oh. Kaya nandito yung mga Amerikano, naghahanap ng treasury yan eh. Oh. Dahil walang ginto ang Amerika. Kaya nga gagawin yung cryptocurrency, mantakin mo, isang onsa. Sa isang onsa, ay sa 15 onsa, ay kwan yan. 16 na onsa, isang libra yan. O, 1 pound. O, hindi kilo 1 pound. Ngayon, yung isang kwan na yan, ang gusto nila, ang gusto ni Trump, para may kwan doon sa cryptocurrency niya, eh wala namang ginto ang cryptocurrency niya, walang backup. Ang gusto niya, 22,000 dolyar. O, ngayon, kung iko ka mo sa Pilipino yan, 20,000, aba, aabotan na ng trilyon yan. Isang gramo. Gaano kakwan yan? Oh. Kaya nga tanga-tanga itong mga kwan na ito, mga kwan ng Amerika, mga Trump eh. Yung BlackRock, mga Goldman Sachs, Street, Vanguard. Mga tanga-tanga yan. So, mga kungwari magaling, pero mga tanga naman. Ako, kaya nga natatawa na nga ako eh. Anong halaga ngayon yan? Di wala. Sinasabi ko sa inyo. Kuhan. Di, paano yan, bongbong? Pag gusto mo, hanggang 2030 ka pa. Abay, putang ina ka. Gusto nyo magkagulo? Kaya nga sinasabi ko sa mga kababayan ko, yung mga hindi iglesia, huwag ninyong papatulan yan. Dahil yan, pag nagmarsya uli yan, kwan yan, kawawa na naman ng bayan, lalo na mga mahihirap. Pagkatapos sasabihin nila, mga estudyante ng UP yung kwan dyan, tarantado kayo. Oo, nag-aral na sa UP, pero yung mga iglesia ni Manalo yun. Yung mga kwan doon, mga kasapi na iglesia ni Manalo, hindi mga estudyante, hindi yung kabuuan na estudyante, particular lang, mga kwan lang yan, mga iglesia ni Manalo na estudyante sa UP, yan lang ang pinagmamalaki nila. Pati kwan, idadami na nila. Kasi sinulatan ko naman ng kwan eh, noong panahon na yon ng Marcelo, mga wala pa kayo. Hindi ninyo alam ang nangyari. Ang nag-uudyok dyan noon sa kwan, si Edgardo Angara, yung matandang senador, yun ang nag-udyok dyan sa mga professor, mga kwan na yan, na udyokan nyo yung estudyante na lumabang, na paglaban nila yung karapatan nila. Pagkatapos, nabigyan din yung mga yan. Huwag nilang sabihin na hindi nabigyan yung mga yan. Ganun ba kadali yun? Milyon ang binigay sa kanila. Kaya ayan, isa na si Minsuari na kinaladkad niya ang kanyang kabaro na kalahi. Kaya ang nangyari tuloy, yung mga kwan na yan, yung mga Muslim na yan, isinakripisyo niya ang buhay, magkapera lang siya. Ang laki ng pera niya sa offshore account. Huwag niyo sabihin, kung talaga, pagkatapos sasabihin nila sa akin, bakit hindi ka magreklamo? Ako ba nag-aakusa?
ako nag-aakusa, dapat sila magreklamo sa akin para patunayan ko. O, natotoo ang sinasabi ko. Hindi nila magawa. Paano yan ngayon? Natatawa lang ako sa kanila. Kaya nga, kawawang-kawawa nga, mahirap. Lalo na yung mga nasa bundok. O, nakakatikim pa kaya sila ng bigas. Yung mga magsasaka, antayin ninyo yung para sa inyo. Dahil yan, darating at darating, hindi na ninyo kailangan ng mag-abono, hindi na ninyo kailangan ng mag-spray. Dahil ang sabi sa akin, ibabalik niya uli ang yaman ng dagat at yaman ng lupa. Kung ibabalik niya yung yaman ng dagat at saka yaman ng lupa, kasi nung bata pa kami, wala naman nag-aabuno noon, wala naman nag-spray. Kaya lang naman nagkaroon ng maraming kuhol dyan, na yung kuhol na yung kuhol na yung pula, yung nakukuan. Dahil naggutom ng Pilipinas noon, kaya nag-angkat si Imelda ng mga kuhol galing sa Thailand. Yan naman ay sa Taiwan. Ngayon naman ang perwisyo ngayon. Paano yan ngayon? Talagang gusto tayong paghirapin ng mga Marcos. Yan ang totoo. At tapos sasabihin nila na maganda. Bakit buhay ba kayo noon? Naranasan mo ba pumilat na bigas na ikaw na nakasunod wala ka nang makuha? Hindi ninyo naranasan yun. Sinasabi ko sa inyo, totoo. Ako noon, marami akong kakilala. Dahil nadikit ako sa mga kanyan, mga tao ni Enrile. Yung batalya nga. Sasabihin, napakabuting general daw. Anong mabuti? Siya ay isa sa mga producer ng mga bomba na bomba star. Mga pornographic. Kaya ako natatawa na lang sa kanila. Dahil hindi naman nila alam ang katotohanan. Kaya nga, ang nakikinabang lang noon, mga Ilocano, yung panahon na yun. Bakit ngayon ayaw nilang banggitin si mga Villafuerte? Ang daming project, mga ghost project, mga project na palpak ang Villafuerte, pero ayaw banggitin. Bakit ayaw banggitin? Ayan ang katanungan. Ayaw, kung talagang huwag ka Marcos, na talagang sincero ka, bakit ayaw mong kunin niya? Kasi doon sa PNB, ay doon sa BSP, Naga, nandoon ang itong huli, doon sila nag-i-imprenta ng dolyar. Walang pangalan na Villafuerte na makikita nyo sa mga inireklamo ng mga media, mga vlogger. Ikaw na Bunyong. Imposibleng hindi mo alam niya. Kaya nga sabi ko, imposibleng hindi mo alam na maraming kapalpak ang mga Villafuerte na mga project yan. Kaya ikaw, iimbestigahan ka rin. Ang ina ka, mukhang pera ka. Ikaw lang yata, basta yata, galing sa mahirap, pag nakatikim ng konti, kala mo kung mga sino na Bakit ayaw mo ngayon ayaw mo ngayon may Bulgarian kung talagang ikaw na sa katotohanan? Kaya, lahat kayo may imbestigahan. Kaya natatawa lang ako napakahirap ang dinaranas ng mahirap dito. Pero na hindi naman dapat nadanasin ng mga mahihirap. Kaya napakaswapang itong mga putang nilang mga ito. Konting kaalaman lang, pinagyayabang na. Wala kayong magagawa sa akin pag ginusto ko. Hindi ninyo ako makukuha. Walang makakapigil sa akin. Yan ang totoo niyan. Dahil ako, wala naman nakikipagkuhan sa mga mahirap.
kundi ako lang. Kaya nga sabi ko noon yung mga mahirap na yan kawawa Walang hilangad yung mga putang ina niyan, kundi kayamanan ng mga mahirap. Sabi ko nga doon sa babae na isa kilala mo ako? Hindi. Talagang kilala mo ako, alam ko kilala mo ako. Pero huwag ninyo kong kunin. Dahil kayo, mga swapang kayo mga iglesia. Mga Maharlikan General, mga swapang kayo. Ang totoo niyan. Pero hindi ako natatakot sa inyo. Pati vision, kinuha na nila, hindi naman kanila. Talagang hindi ko kayo titigilan hanggat hindi kayo bumabagsak. Tandaan niyo yan. Kaya wag na kayong umasa ng mga kayamanan. Pinagmamalaki ninyo na sasabihin nyo sa Central Bank na isang religion ang mamumudmud. Ano pa mamumudmud nyo? Nagkarma pa ba kayo dyan? Ikaw ba? Kayo, si Eduardo Manalo ba ang spiritual wonder boy? Kaya sinasabi ko, wala kayong pandyan. Wala kayong pag-aari ni isang kusing. Tandaan ninyo yan. Sige na.